Thank you, Mr. Presiding Officer. Mga kagalang-galang na kasamahan, kinukuha po ng representasyong ito ang pagkakataon at pribilehiyong ito upang magpahayag ng buong suporta sa kagalang-galang na konsehal Juliana Ibay, Presidente ng Panglungsod na Federasyon ng mga Sangguniang Kabataan sa lungsod ng Maynila. Kasama po ang mga kabataan mula sa iba't ibang level at lugar sa bansa. Isinusulong po natin ang karapatan ng aming sektor na magkaroon ng mga kapaki-pakinabang at aktibong mga kinatawan sa mga sanggunian mula barangay, munisipyo, syudad hanggang sa lalawigan. Para sa kaalaman po nating lahat, tinanggal po kay Konsehal Juliana Ibay ang chairmanship ng Committee on Youth and Sports Development kahit na po malinaw sa Section 23 ng Revised Rules Implementing Republic Act No. 10742 as amended by RA 11768 na ang mga nahalal na presidente ng mga federasyon ng SK ay dapat na magsilbing tagapangulo ng komiteng nagsusulong sa kapakanan at ikauunlad pa ng sektor ng kabataan at sports. Ang ginawa po ng City Council of Manila sa kinatawan po ng kabataan sa kanilang sanggunian ay malinaw na paglabag din po sa probisyon ng konstitusyon na naglalayong patatagin ang aming partisipasyon sa pamamahala at sa pagbuo natin sa isang maunlad na pamayanan. Ang aksyong ito laban kay Konsehal Ibay ay aksyon din laban sa buong sektor ng kabataan. Hinahamon nito ang aming karapatan na pangunahan ng mga proyekto, programa, mga aktibidad, maging mga pulisiya na may direktang kinalaman sa pagpapalakas pa sa sektor ng kabataan. Huwag po sana nating hayaan na madungisan ng maruming politika ang advokasiyang isinusulong ng bawat sangguniang kabataan. Matagal na inilaban ang lugar ng kabataan sa lahat ng sangay ng gobyerno at hindi kami matitinag sa mga aksyong katulad nito na inilalagay sa alanganin ang buong potensyal ng mga kinatawan ng kabataan sa kahit na anong opisina o sangay ng ating pamahalaan. Sadyang nakakabahala ang ganitong hakbang. Kung nagawa ng kabisera ng ating bansa na tanggalin sa kanilang SK Federation ang chairmanship sa komiteng malinaw na ibinigay sa kanila ng batas, makakaya rin itong sundan at gayahin ng iba pang mga sanggunian kahit nasa level ng mga barangay. Delikado ang naging hakbang na ito at lantaran itong isiniwalang bahala ang karapatan ng ating mga kabataan na sumali sa pagtataguyod ng isang epektibo at inklusibong paggogobyerno. Kinukuha ko rin ang pagkakataong ito upang himukin ang ating mga kaibigan at mga kasamahan sa lahat ng lokal na pamahalaan na sundin ang mga mandato ng konstitusyon at ng SK Reform Act upang masiguro na tayo ay nagkakaisa sa ating misyon na palakasin at patatagin ang aming sektor bilang mga pag-asa ng bayan. Ganun din po ang ating panawagan na bilang mga lingkod bayan, tayo po sana ang manguna sa pagtaguyod sa rule of law at sa kaalaman patungkol sa hierarkiya ng mga batas at mga polisiya sa ating bansa. Sa ngalan po ng mga kabataang ibatan at ng representasyong ito, inihahayag ko po ang aking buong pagsuporta sa ating pong butihing katuwang sa lungsod ng Maynila, Konsehal Yanian Ibay. Diyos Ma'am, Mr. Presiding Officer.